So for today's video vlog nga mga kalpa, no, mag-experiment nga pala tayo dito sa Honda Click 160. So naalala nyo tong Motaro front shock natin na pang Honda Wave. So ito, ilalagay nga pala natin yung buong laman loob nito dito sa stock na front shock natin. And then bumili rin pala tayo ng front fender na original made from Honda. Ito nga pala yung pearl white. So para ibabagay natin siya sa RB8 natin. Tsaka dito sa silver white pairings natin para tugma-tugma lahat yung setup natin dito. So kapag bibili kasi kayo ng front shock, wala kayong mabibiling front shock para sa Honda Click 160, kailangan nyo pang mag-modified ng bracket. So available lang yung mga pang Click 125 and 150. So pwede nyo siyang ilagay rito. So syempre ayaw natin nagbabracket para wala nang masyadong mga kuskus balungos dito sa motor natin. So mas gusto ko yung clean looks lang yung tindigan. So dito tinanggal na rin yung dating front fender natin na kulay black. So ang gagawin ko rito, ipapakarbon ko na lang siguro. Bahala na yan kung ano yung matripan natin sa buhay. Tapos dito ina-assemble mo na yung mga internals para sa front fender natin na pearl white. So baka makakalimutan kong sabihin sa inyo yung mga internals ng Motaro front shock na pang wave, ilalagay natin lahat dito sa front shock natin sa may stock natin. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, wala kayong mabibilhan na aftermarket na front shock na pang Honda Click 160. So ito, imo-modified natin yung front shock natin. Dito stock shock siya pero meron siyang rebound. So yun yung kagandahan doon. At nagpalit na nga rin pala tayo ng Beast tire na gulong dito sa motor natin. So alam nyo ba yung issue ng Honda Click 160? Kapag dadaan kayo sa mga white lining sa daan, so parang nag-i-skid kayo, parang dumudulas. So napakadelikado nun, lalong lalo na kapag basa yung daan. So aagapan natin itong isyong to para sa safety na rin natin. So dito, ito na pala yung mga front shock natin. So bali i-recycle ko lang tong Motaro front shock natin. So dito napalaban sila kuya, yung mga tropa natin, sa pagtanggal ng Allen bolt dito sa front shock ng Motaro. Talagang napakahigpit at napakaganda kasi ng quality na front shock na ito. By the way, hindi po ito sponsored ng Motaro ha. Binili ko po ito sa online. So 1.7 pala yung pagkabili natin dati dito. So murang-mura lang natin nakuha. Pero ngayon nasa around 1.9 to 2.4 na yung presyo niya. So dito, kinalag na po lahat yung mga internals dito. Bali kung ano po yung nakasalpak dito sa loob, ilalagay rin natin siya dito sa stock shock natin. Dahil pareho nga lang din po pala yung inner diameter nito. So plug and play na rin po pala ito sa mga Honda Click 125 and 150 natin. At syempre plug and play din ito sa Click 160 natin. So ito, papakita ko muna yung proseso, manood muna kayo. Pag ina-adjust mo yung sa taas, ito yung papatigas. O nagdadagdag. Paano tao na? Parehas lang, no? Anong kanya? Pareho lang sila ng inner tube.
ako bitin. So, yan. At dito gagamit pala tayo ng Petron Sprint na pork oil. So wag na wag kayong gagamit ng gear oil, used oil dito sa mga pork natin. Wag na wag kayong maniniwala sa mga YouTube mechanic at TikTok mechanic. So kaya nga na-imbento yung pork oil para ilagay sa front shock. Alangan naman ilalagay mo yung gear oil sa front shock, 'di ba? So iba po yung viscosity ng para sa pork oil. So mas madali pong masisira yung mga oil seal ninyo kapag ibang langis yung gagamitin ninyo. So mas maganda po gumamit kayo ng tamang langis para sa mga purpose na paggagamitan ninyo mga kalpa. At dito tapos na nga ma-tune yung front shock natin. So tensiometer lang yung ginawa ng mga tropa natin. So kayo kung ano yung trip ninyo, kung paano kayo mag-tune ng front shock, ganun na lang yung gawin ninyo. Pwede kayong magtansya-tansya or pwede kayong gumamit ng measuring tools. At dito nilagay na rin pala yung oil seal and dust seal ng Motaro front shock natin, pati yung sa may guide nya, yung dalawang ring na kulay pula. Tapos dito ikakabit na rin yan sa T-post natin. So meron pa akong naisip na ibang paraan. Pagka sa susunod nagka-budget tayo, bibili tayo ng buong T-post ng Honda ADB 160, pati yung front shock na TRC, yung inverted. So medyo madugo yun, nasa worth 18,000 yung bibilhin natin yan sa susunod. So gusto ko kapag ka nag-upload tayo talagang quality content. Pero ito, experimental lang ito mga kalpa. At nakita nyo naman, working yung naiisip ko. So pwede nyo rin gawin ito sa front shock
ninyo na stock. So dito, bibili lang kayo ng Motaro or maghanap kayo ng second hand. Tapos kahuyin nyo na lang yung pinaka inner tube or yung mga laman loob para mapakinabangan ninyo. Tapos ganito nga pala yung magiging itsura nya. So naitono na rin pala yung rebound nito. So wala namang tumatama kasi meron siyang adjustment dyan sa taas. So dito medyo tumaas lang ng 1 inch yung front natin dito, kaya naninibago ako, medyo tumitingkad tayo. Kung malaki kayong tao, pwede ninyong gawin itong setup na to. Tapos pwede nyo rin naman siyang i-magic lowered. Tapos yung sa spring, pwede nyo pang bawasan yon or pwede kayong mag-tune pa. Dadagdag na lang kayo ng fork oil para maganda yung pagkakatune ninyo. Depende yan sa setup na gagawin ninyo. Depende rin sa paggamit ninyo sa daan. So tayo kasi, ang gusto ko dito, adventure. At dito papakita natin yung pinaka-play niya. Ito palang pinsan ko, 6-footer yan. So kung mapapansin ninyo, saktong-sakto lang sa kanya yung unit natin. Ako pala ay 5'7" yung height ko. Tapos ito, pina-front shock niya dito yung motor natin. Makita nyo naman, napakaganda ng balik, napakaganda ng rebound. Tapos yung travel, mamamonitor mo pa kasi nga nilagay natin yung ring guide. So yan, napakaganda nga ng play nito. Stock shock lang yan pero meron siyang adjustable sa may rebound. At syempre bago ko i-upload itong video natin, yung pinaka-harness review ko rito, ibang iba yung play nung stock shock natin compared dito sa na-modified na front shock natin. So nakita ninyo meron siyang adjustable rebound. Talagang napakaganda ng balik. At yung magiging suggestion ko nga pala sa inyo, magpalit na lang din pala kayo ng front tire para pag dadaan kayo sa mga malubak or dun sa mga broken white lines, hindi kayo nag-i-skid, para na rin sa safety ninyo. So iwan ko na lang din yung mga pinagbibili nating pyesa dyan sa description box at dyan sa pin comment. So pagka-click ninyo, rekta Shopee na kayo. So yun lang mga kalpa. Thanks for watching and goodbye. And hope